Naiwan sa isang mabahong ward, nagdurugo at nangihina pagkatapos manganak, habang ang asawa at biyenan ay nagpapakasasa sa air-conditioned na kwarto. Suot ang mga mamahaling alahas na dapat ay para sa kanyang anak. Hayaan mo siyang magtiis. Tutal, sanay naman yan sa hirap. Ang hagik-gik ng lalaking pinangakuan siya ng langit. Ngunit hindi nila alam. Sa gabing iyon, hawak na niya ang resibo ng kanilang kataksilan. Tapos na ang pagiging martir. Ang dating bilyonaryang nagpanggap na mahirap ay muling babangon. Handa na ba silang tikman ang bagsik ng isang inang nagising sa katotohanan? Pabigat talaga yung asawa mo, Marco. Sabi ko naman sa'yo, sa laing ina lang siya manganak para makatipid tayo. Sayang lang ang pera dito sa ospital, hindi naman siya namatay. Ang boses na yon ni Aling Nita ay tila isang matalim na balisong na humihiwa sa katahimikan ng madaling araw. Bawat kataga ay puno ng pait at pagkamuhi, tila ba ang panganganak ni Clara ay isang malaking kasalanan na kailangang bayaran. Sa mga sandaling iyon, dahan-dahang iminulat ni Clara ang kanyang mga mata. Ang puting kisame ng charity ward na puno ng dumi at agiw ang bumungad sa kanya. Ang hangin ay amoy kalawang, amoy gamot, at amoy ng paghihirap ng 12-12 mga inang tulad niya na siksikan sa iisang kwarto. Nararamdaman niya ang hapdi ng bawat tahi sa kanyang ibaba, ang pangangatal ng kanyang mga kalamnan dahil sa kawalan ng sapat na pagkain sa loob ng 9 na buwan. Ngunit sa kabila ng sakit, ang tanging iniisip ni Clara ay ang kapakanan ng asawa. Nakita niya si Marco sa gilid ng kanyang kama, nakaupo sa isang kupas na silya at humihilik ng bahagya. Inabot ni Clara ang kanyang nanginginig na kamay, pilit na inaayos ang kumot ni Marco upang hindi ito lamigin. Iniisip niya kung gaano kahirap para kay Marco ang maghanap ng perang pambayad sa ospital, kung paanong ang asawa niya ay nagkukumahog sa trabaho bilang kargador para lang sa kanila. Patawad, Marco. Naging pabigat ako sa'yo. Bulong ni Clara sa kanyang isipan, habang ang isang butil ng luha ng pasasalamat ay pumatak sa kanyang pisngi. Ngunit ang liwanag ng isang anino ay biglang nagpabago sa lahat. Dahil sa paggalaw ni Marco, nahulog ang kanyang cellphone sa ibabaw ng manipis na kutsyon ni Clara. Ang screen ay umilaw, tila isang babala sa gitna ng kadiliman. Dahil sa takot na magising iyang asawa, mabilis itong kinuha ni Clara. Doon, sa gitna ng liwanag ng telepono, bumungad ang isang katotohanang mas masakit pa kaysa sa lahat ng sugat sa kanyang katawan. Isang notification mula sa bangko ang nakapaskil. Transfer successful. 200,000 piso received from AV Corporation. Note: monthly allowance for Clara. Nanigas ang buong pagkatao ni Clara. Ang AV Corporation ay ang kumpanya ng kanyang amang si Don Alejandro. Ang amang akala niya ay tinalikuran na siya matapos niyang piliin si Marco. 200,000 piso? At ang petsa ay nagpapatunay na buwan-buwan itong dumarating sa loob ng 3 taon. Nanginginig ang mga daliri ni Clara habang binubuksan ang message history sa pagitan ni Marco at Aling Nita. Ang bawat salitang nababasa niya ay tila isang laso na dahan-dahang pumapatay sa kanyang kaluluwa. Anak, nakuha mo na ba ang padala ng matandang Alejandro? Bilhin mo na yung bagong relo na gusto mo. Sabihin mo na lang kay Clara. Hiningi mo lang sa kaibigan mo para hindi magsuspet sa ang gaga. At ang sagot ni Marco na tila isang kutsilyong bumaon sa kanyang puso. Oh, Nay, huwag kayong mag-alala. Pinalabas ko na wala tayong pera, kaya sa charity ward ko siya dinala. Hayaan niyo siyang magtiis doon para lalo siyang maniwala na kailangan niya ako. Ang sarap niyang utuin, Nay. Akala niya martir ako. Sa sandaling iyon, ang mundo ni Clara ay tuluyang gumuho. Ang bawat patak ng pawis niya sa paglalaba ng maong ng ibang tao, ang bawat gabing natulog siyang gutom para lang mabusog si Marco, ang bawat sakripisyo niya sa loob ng 3 taon ay naging isang malaking biro. Habang siya ay nagtitiis sa gutom at pagod,
Ang asawa at biyenan niya ay namumuhay ng marangya gamit ang pera ng kanyang sariling ama. Naramdaman niya ang panlalamig ng kanyang mga dulo ng daliri. Ang kanyang lalamunan ay tila sinasakal, tuyong-tuyo at walang lumalabas na tinig. Ang kanyang puso ay tumitibok ng mabilis, tila isang tambol na sumasabay sa bagsak ng ulan sa labas. Tumingin siya sa kanyang anak na nakabalot sa isang lumang lampin na butas-butas, isang sanggol na apo ng isang bilyonaryo, ngunit itinapon sa ganitong kalagayan dahil sa kasakiman. Ang lahat ng pag-ibig na iningatan niya ay biglang naging poot. Ang hapdi ng kanyang mga tahi ay tila naging manhid na, pinalitan ng isang malamig at matalim na determinasyon. Hindi siya sumigaw, hindi siya umiyak ng malakas. Ang pinakamasakit na dugo ay ang dugong dumadaloy sa loob ng isang pusong namatay sa gitna ng kataksilan. Gumalaw si Marco. Iminulat nito ang kanyang mga mata at nakita ang asawa na hawak ang kanyang telepono. Ang nangiti ng isang mapagmahal na asawa ay agad naglaho sa mukha ni Marco, pinalitan ng isang nakakakilabot na gulat at takot. "Clara, anong ginagawa mo sa phone ko?" Ang paos na tanong ni Marco. Hindi sumagot si Clara. Nanatili siyang nakatitig sa asawa. Ang kanyang mga mata ay hindi na ang mga mata ng isang masunuring asawa na handang mamatay para sa kanya. Ang mga mata niya ngayon ay kasing lamig ng bakal, kasing talim ng isang sumpa. Sa gitna ng katahimikan ng ward, isang katanungan ang umalingaw-ngaw sa kaibuturan ng kanyang pagkatao. Hanggang kailan ako naging bulag sa harap ng sarili kong kamatayan? Bilisan mo ang pagkilos, Clara. Huwag kang mag-inarte na parang prinsesa dahil hindi tayo mayaman. Magpasalamat ka at nailabas ka pa namin sa ospital na yon kahit butas na ang bulsa ng asawa mo. Ang bulyaw na yon ni Aling Nita ang sumalubong sa pagtapak ni Clara sa loob ng kanilang maliit na bahay. Ang init na nanggagaling sa bubong na yero ay tila sumasakal sa kanya, kasabay ng amoy ng luma at maruming paligid. Ang bawat hakbang ni Clara ay tila paglalakad sa mga bubog. Ang hapdi ng kanyang mga tahi ay hindi maikukumpara sa hapdi ng kanyang dibdib habang pinagmamasdan ng asawang si Marco na mabilis na ibinagsak ang kanilang mga gamit sa sahig. "Mahal, dahan-dahan naman sa pagkilos. Baka mabinat ka," sabi ni Marco sa malambing na tono, ngunit ang kanyang mga mata ay hindi nakatingin kay Clara, kundi sa kanyang sariling cellphone. Isang mapait na ngiti ang dumaan sa mga labi ni Clara. "Mahal?" Ang salitang iyon na dati ay nagpapatunaw sa kanyang puso. Ngayon ay tila isang malansang malis na gustong isuka ng kanyang buong pagkatao. Lumapit si Aling Nita sa mesa at inilapag ang isang maliit na mangkok. Sa loob nito ay may 3 piraso ng tuyo na halos sunog na at isang platitong may tuyo. "O kumain ka na. Huwag kang maghanap ng gatas o karne dahil wala tayong pambili. Nag-overlap na ang mga utang natin para lang sa panganganak mo," ang sabi ng biyanan habang hinihimas ang kanyang leeg. Doon, nahuli ng paningin ni Clara ang kislap ng isang makapal na gintong kwintas sa leeg ni Aling Nita. Isang kwintas na hindi niya kailanman nakita rito. Nang mapansin ng matanda ang tingin ni Clara, agad itong tinakpan ng kanyang duster. "Ah, ito? Imitation lang ito. Binili ko sa palengke sa halagang 50 piso. Pampaalis lang ng malas." Ang mabilis na depensa ni Aling Nita. Kahit na ang kislap nito ay malinaw na nagpapatunay na ito ay tunay na ginto. Umupo si Clara sa harap ng mesa. Kinuha niya ang tuyo. Ang matigas na balat nito ay tumutusok sa kanyang mga daliri. Habang nanginunguyan niya ang maalat na isda, naalala niya ang mensahe sa cellphone ni Marco. 200,000 piso bawat buwan. Sapat na yon para kumain siya ng pinakamasustansyang pagkain sa bansa, para ibigay sa kanyang anak ang pinakamalambot na higaan. Ngunit heto siya,
pinapakain ng basura habang ang kanyang biyenan ay nagsusuot ng ginto na galing sa pawis ng kanyang ama. Ang bawat subo ng kanin ay tila paglunok ng sarili niyang karangalan. Napatingin siya sa kanyang anak na nakahiga sa isang lumang duyan na gawa sa sako. Ang sanggol ay payat. Ang kanyang balat ay tila kulang sa sigla. Isang matinding panghihinayang ang bumalot kay Clara. Ipinagpalit niya ang kanyang pamilya, ang kanyang dangal, at ang kinabukasan ng kanyang anak para sa mga demonyong ito. Marco, kailangan na nating bumili ng gatas at bitamina para sa bata. Baka pwedeng humiram tayo muna sa mga kaibigan mo? Pilit na tanong ni Clara, sinusubukan ng lalim ng kasinungalingan ng asawa. Binitawan ni Marco ang kanyang cellphone at bumuntong hininga ng malalim, nagkukunwaring pagod at hirap. Mahal, alam mo namang ginagawa ko ang lahat, di ba? Kahit kargador, pinapasok ko na. Pero sadyang gipit lang talaga tayo. Konting tiis lang ha, para sa pamilya natin. Ang galing. Ang galing niyang magpanggap. Kung hindi lang nakita ni Clara ang katotohanan, siguro ay yayakapin pa niya ang asawa at hihingi ng paumanhin. Ngunit ngayon, ang bawat salita ni Marco ay tila isang maruming putik na kumakapit sa kanyang balat nang sumapit ang gabi. Ang katahimikan sa loob ng bahay ay tila isang mabigat na kumot na nagbibigay ng takot. Habang humihilik na ang mag-ina sa kabilang kwarto, dahan-dahang bumangon si Clara. Ang bawat galaw niya ay maingat, tila isang anino na naggagala sa gitna ng kadiliman. Lumapit siya sa sulok ng kwarto kung saan nakatago ang mga gamit ni Marco. Alam niyang may tinatago ang asawa sa ilalim ng sahig na kahoy. Isang lugar na kailanman ay hindi niya pinakialaman dahil sa tiwala. Gamit ang isang maliit na kutsara, dahan-dahan niyang inangat ang tabla. Doon, sa ilalim ng alikabok, nakita niya ang isang lumang lata ng biskwit. Nang buksan niya ito, hindi lang pera ang bumungad sa kanya. May mga litrato. Litrato ni Marco na kasama ang isang babaeng nakasuot ng mamahaling damit. Nakatayo sa harap ng isang bagong sasakyan. At sa likod ng litrato, may nakasulat na dedikasyon sa pulang tinta. Para sa aking bayani, salamat sa pagbibigay sa amin ng marangyang buhay. Mahal ka namin ng baby natin. Ang hininga ni Clara ay tumigil. Ang kanyang buong mundo ay muling nayanig. Hindi lang siya ninakawan ng pera. Hindi lang siya ginawang alipin. Habang siya ay nagpapakamatay sa pagtatrabaho para sa kanila, may ibang pamilya pala si Marco na binubuhay gamit ang pera na dapat ay para sa kanya. Ang init ng luha ay muling pumatak sa kanyang mga kamay, ngunit sa pagkakataong ito, hindi ito luha ng kahinaan. Ito ay luha ng isang bagyong paparating. Isang bayani? Isang bayani ka pala sa paningin niya, Marco? Bulong ni Clara sa gitna ng katahimikan. Ngunit sa paningin ko, ikaw ay isang bangkay na naghihintay na lang na ilibing. Biglang lumutong ang sahig sa kanyang likuran. Isang anino ang tumayo sa pintuan ng kwarto. Clara, anong ginagawa mo dyan sa dilim? Ang boses ni Aling Nita, puno ng paghihinala at panganib. Mabilis na isinara ni Clara ang lata at hinarap ang kanyang biyenan. Ang kanyang puso ay tumitibok ng mabilis, ngunit ang kanyang mukha ay nanatiling blanko. Nagugutom lang po ako. Nay? Naghahanap lang ako ng maiinom na tubig. Ang mahinahong sagot ni Clara. Tinitigan siya ng matanda. Ang mga mata nito ay naniningkit, tila sinusubukang basahin ang iniisip ng minugang. Isang nakakabinging katahimikan ang namayani sa pagitan nila, habang ang hangin sa labas ay nagsisimulang humuni ng isang malungkot na awit ng paghihiganti. Kailan nga ba magtatapos ang pagkukunwaring ito bago ang lahat ay maging Mahal, pasensya ka na at kailangan mo pang maglaba ng maaga. Alam mo namang wala tayong pambayad sa laundry shop, di ba? Hayaan mo, kapag nakahanap ako ng dagdag na raket, ibibili kita ng bagong sabon na hindi masakit sa kamay.
Ang boses ni Marco ay puno ng tamis, tila isang pulot na ibinubuhos sa isang sugat na sariwa pa. Nakatayo siya sa pintuan ng likod bahay, pinapanood si Clara na nakaupo sa isang maliit na bangko habang nagkukuskos ng mga maruming damit. Ang bawat paggalaw ng mga kamay ni Clara ay nagdudulot ng kirot sa kanyang tiyan, ngunit mas masakit ang bawat salitang lumalabas sa bibig ng kanyang asawa. Hindi tumingin si Clara. Ipinagpatuloy niya ang paglubog ng mga kamay sa malamig at mabulang tubig. Ayos lang, Marco. Sanay naman ako sa hirap, di ba? Iyon naman ang lagi ninyong sinasabi ni Inay. Isang mabilis na kislap ng pagkailang ang dumaan sa mga mata ni Marco bago siya muling ngumiti. Ito talagang asawa ko, napakabuti. O sige, aalis muna ako. Susubukan kong mag-overtime sa construction site. Baka bukas, may maiuwi akong masarap na ulam. Nang makaalis si Marco, ang katahimikan ay muling bumalik. Maliban sa tunog ng tubig at ang tibok ng puso ni Clara na tila isang tambol ng digmaan, kinuha ni Clara ang isang polo ni Marco, isang polong laging sinasabi nitong hiningi lang sa ukay-ukay. Ngunit habang inilalapit niya ito sa kanyang muka, isang pamilyar na amoy ang humahalimuyak. Hindi ito amoy ng semento. Hindi ito amoy ng pawis ng isang manggagawa. Ito ay amoy ng isang mamahaling pabango, isang halimuyak ng jasmine vanilla na tanging sa mga high-end na mall lang matatagpuan. Ang bawat hibla ng tela ay tila sumisigaw ng kataksilan. Dahan-dahang kinapa ni Clara ang bulsa ng polo. Doon, naramdaman ng kanyang mga daliri ang isang maliit na piraso ng papel. Inilabas niya ito. Ito ay isang resibo mula sa isang sikat na baby boutique sa Makati. Ang halaga, 30,000 piso para sa isang designer baby stroller. Ang petsa sa resibo ay kahapon lang, ang araw kung kailan sinabi ni Marco na wala siyang pambili ng gamot para sa kanilang anak. Isang tuyong tawa ang kumawala sa mga labi ni Clara. Ang kanyang mga kamay na babad sa sabon ay nanginginig. 30,000 para sa stroller ng ibang bata, habang ang sarili niyang anak ay nakahiga sa sako at binalot sa butas na lampin. Ang kawalang katarungan ay tila isang malaking apoy na dahan-dahang lalamon sa buong bahay na ito. Clara, ano ba ang tinutunganga mo dyan? Ang bagal-bagal mong kumilos para kang pagong. Ang sigaw ni Aling Nita mula sa loob ng kusina. Tumayo si Clara. Hindi niya binitawan ng resibo. Maingat niya itong itinago sa loob ng kanyang duster. Pumasok siya sa loob. Ang kanyang mukha ay kasing lamig ng marmol. Naitapos na po ang labada. Magpapahinga lang po ako sandali. Ang mahinahong sabi ni Clara. Bagaman ang kanyang kalooban ay nagngangalit. Magpapahinga. Kararating mo lang galing ospital, reklamo ka na agad. Noong kapanahunan ko, pagkapanganak ko kay Marco, nagbubungkal na ako ng lupa sa bukid. Ang singhal ng matanda habang abala sa pagkalkal ng kanyang pitaka. Tumingin si Clara sa kanyang biyenan. Doon, sa ibabaw ng cabinet, nakita niya ang isang maliit na susi na laging binabantayan ni Aling Nita. Alam ni Clara na yon ang susi sa aparador kung saan itinatago ng matanda ang kanyang mga alahas. Isang pagkakataon. Iyon lang ang kailangan ni Clara. Nang lumabas si Aling Nita upang makipagtsismisan sa mga kapitbahay, ang paborito nitong libangan upang ipagmalaki ang swerte ng kanyang anak, mabilis na kumilos si Clara. Kinuha niya ang susi, binuksan niya ang aparador. Ang amoy ng gamit na luma ay sumalubong sa kanya. Ngunit sa ilalim ng mga nakatuping damit, may isang itim na velvet box. Binuksan ito ni Clara at halos mabulag siya sa kislap ng mga alahas sa loob. Mga singsing na may brilyante, mga kwintas na ginto, at isang mamahaling relo na may tatak ng AV Corporation. Ito ang relong iniregalo ng kanyang ama sa kanyang asawa noong kasal nila. Ang relong sinabi ni Marco na nawala daw dahil nanakawan siya sa bus. Nandito ang lahat. Ang bawat kasinungalingan ay may katumbas na ginto. Ang bawat luha ni Clara
ay naging palamuti sa katawan ng kanyang mga kaaway. Kinuha ni Clara ang kanyang lumang cellphone, ang tanging bagay na hindi nila nakuha dahil akala nila ay sira na ito. Mabilis niyang pinikturan ang mga alahas, ang resibo ng stroller, at ang mga dokumentong nakita niya sa lata ng biskwit kagabi. Ang bawat click ng kamera ay tila isang bala na inilalagay niya sa kanyang baril. Hindi niyo ako kilala, bulong ni Clara habang tinititigan ang kanyang sariling refleksyon sa salamin ng aparador. Ang babaeng nasa harap niya ay hindi na ang mahinang si Clara. Akala niyo ay nakuha niyo na ang lahat sa akin, pero nakalimutan niyo, ako ang anak ng taong pinagnanakawan niyo, at ang dugo ng isang bilyonaryo ay hindi marunong sumuko. Isang biglang tunog ng tricycle ang huminto sa harap ng kanilang bahay. Ang boses ni Marco ay narinig na tumatawag kay Aling Nita. Mabilis na ibinalik ni Clara ang lahat sa ayos. Isinara ang aparador, ibinalik ang susi, at bumalik sa kanyang upuan sa tabi ng kanyang anak. Pumasok si Marco, may dalang isang plastik ng saging. Mahal heto, may dala akong merienda. Masarap ito. Tumingin si Clara sa saging, pagkatapos ay tumingin sa mga mata ni Marco. Ang mga matang puno ng pagmamahal na dati ay pinaniniwalaan niya. Ngayon ay tila dalawang madilim na balon ng panlilinlang. Salamat, Marco. Alam mo, iniisip ko, paano kaya kung isang araw biglang bumalik ang lahat ng swerte natin? Paano kung mahanap mo ang relong na wala sa'yo? Ang tanong ni Clara na may kasamang matamis na ngiti. Nanigas ang nangiti ni Marco. Ang kanyang lalamunan ay tila natuyo. Malabo na yon, mahal. Bakit mo naman naitanong? Wala lang. Minsan kasi, ang mga bagay na akala nating nawala na ay nasa tabi-tabi lang pala natin. Naghihintay lang na matagpuan. Ang hangin sa loob ng maliit na bahay ay tila naging kasing bigat ng tingga. Isang tensyon na hindi maipaliwanag ang bumalot sa kanilang dalawa. Ang tahimik na galit ni Clara ay nagsisimulang maging isang planong mapanira. Ang pagtuklas sa resibo ng stroller ang naging huling mitya ng kanyang pasensya. Ang sandali kung saan tinitigan ni Clara ang kanyang mga palad na puno ng paltos dahil sa sabon, habang inaalala ang lambot ng mga kamay ng kanyang ama. Doon niya natanto na ang paghihirap niya ay hindi isang sakripisyo, kundi isang insulto. Sino si Vanessa Santos, ang pangalang nakita niya sa resibo, at kanino ba talaga ang stroller na yon? Habang kumakain sila ng saging, may isang kumatok sa pinto. Isang lalaking nakauniforme ng isang courier. Delivery para kay Mr. Marco Valeriano. Isang set ng designer baby clothes mula sa Av Boutique. Nanlaki ang mga mata ni Marco. Napatingin si Aling Nita kay Clara na may takot. At si Clara, nanatili siyang nakaupo, dahan-dahang binalatan ang saging at lumingon sa courier nang may kakaibang kislap sa mga mata. Ipasok niyo po. Ako ang asawa niya. Gusto kong makita kung gaano kaganda ang mga damit na yan. Ang pagbubukas ng kahon ng mga damit ay ang unang hakbang sa pagbubukas ng impyerno para sa pamilya Valeriano. Papa? Patawad po. Patawarin niyo po ako. Ang mga salitang yun ay halos hindi lumabas sa lalamunan ni Clara. Nakaupo siya sa isang sulok ng madilim na eskinita, malayo sa mapanuring mga mata ni Aling Nita. Hawak niya ang isang lumang cellphone na binili niya ng palihim mula sa isang tindahan ng mga segunda manong gamit. Ang bawat patak ng ulan na tumatama sa bubong ng tindahang pinagtataguan niya ay tila sumasabay sa bawat hikbi ng kanyang puso. Sa kabilang linya, ang katahimikan ay tila isang napakahabang siglo pagkatapos ng 3 taon ng pagtalikod, ng pagmamataas, at ng pagpili sa maling tao. Heto siya ngayon, duguan ng puso, sugatan ng karangalan, at nagmamakaawa. Clara, anak, ikaw ba yan? Ang boses ni Don Alejandro ay gumaralgal. Isang boses na dati ay puno ng
awtoridad, ngunit ngayon ay puno ng pangungulila. Opo, Papa. Ako po ito. Ang sagot ni Clara habang ang kanyang mga luha ay tuluyang umagos, mainit sa gitna ng malamig na hangin. Tama po kayo. Mali po ako. Lahat ng sinabi niyo tungkol kay Marco. Lahat po yon ay totoo. Narinig ni Clara ang malalim na pagbuntong hininga ng kanyang ama. Hindi ito ang buntong hininga ng isang taong nagsasabing, "Sabi ko na sa'yo," kundi ang buntong hininga ng isang magulang na sa wakas ay nahanap na ang nawawalang anak. Nasaan ka? Susunduin kita. Ngayon din, ipadadala ko ang lahat ng tauhan ko para kunin ka sa impyernong kinalalagyan mo. Ang galit na wika ni Don Alejandro, ang kanyang boses leon, ay muling bumalik. Huwag po, Papa. Huwag muna. Mabilis na sagot ni Clara habang pinapahid ang kanyang mga luha. Ang kanyang mga mata ay naningkit, puno ng isang matalim na determinasyon. Kung kukuha niyo ako ngayon, makakatakas sila. Gusto ko pong maranasan nila ang bawat sakit na ipinaranas nila sa akin. Gusto ko silang makitang bumagsak mula sa rurok ng kasinungalingang itinayo nila gamit ang pera niyo. Ikinuwento ni Clara ang lahat. Ang bawat sentimo na ninakaw ni Marco, ang bawat tuyo na ipinakain sa kanya ni Aling Nita habang sila ay nagpapakasasa sa ginto, at ang tungkol sa babaeng nagngangalang Vanessa. Sa bawat salitang lumalabas sa bibig ni Clara, ang galit ni Don Alejandro ay tila isang bulkang muling nag-aalboroto. Anong gusto mong gawin ko, anak? Ibigay mo ang utos at gagawin ko, ang sabi ng ama. Ipagpatuloy niyo lang po ang pagpapadala ng pera sa account ni Marco. Huwag niyo pong ipahalata na alam niyo na ang lahat. Pero sa pagkakataong ito, gusto ko pong magpadala kayo ng isang bagay na hinding-hindi nila matatatanggihan. Isang malaking halaga na magiging mitya ng kanilang pagkabulag. At Papa, kailangan ko po ng pinakamagaling na abogado. Ibibigay ko sa iyo si Attorney Mendoza. Siya ang pinakamatalim na kuko ng ating pamilya. Mag-ingat ka, Clara. Tandaan mo, hindi ka na nag-iisa. Salamat, Papa. Mahal ko po kayo. Nang mamatay ang tawag, nanatiling nakatitig si Clara sa madilim na kalsada. Ang pakiramdam ng pagiging isang prinsesa ay dahan-dahang bumabalik sa kanyang mga ugat. Hindi dahil sa yaman, kundi dahil sa proteksyon ng kanyang ama. Bumalik siya sa bahay ng basang-basa sa ulan. Nadatnan niya si Marco na abala sa pagsusukat ng isang mamahaling jacket na kararating lang mula sa delivery kanina. Si Aling Nita naman ay abalang tinitingnan ang mga bagong sapatos na para sa sanggol. Ngunit ang mga ito ay halatang panglalaki, samantalang babae ang anak ni Clara. Saan ka galing? Babae ka. Bakit basang-basa ka? Baka mahulog ang dumi mo sa sahig. Kalilinis ko lang. Ang sigaw ni Aling Nita nang hindi man lang tumitingin sa kalagayan ni Clara. Naglakad-lakad lang po, Nay. Baka sakaling makahanap ng swerte sa daan. Ang mahinahong sagot ni Clara habang dahan-dahang naglalakad patungo sa kanyang anak. Lumapit si Marco at hinawakan ang balikat ni Clara. Ang kanyang mukha ay puno ng pekeng pag-aalala. Mahal, may magandang balita ako. Tumawag ang sekretary ng papa mo. Magpapadala daw siya ng 1,000,000 piso para sa binyag ng anak natin. Sabi ko sa'yo, hindi ka matitiis ng matandang yon. Ngumiti si Clara. Isang ngiting kasing talim ng isang labaha. Talaga, Marco? 1,000,000? Napakabait talaga ni Papa. Sigurado ka bang sa binyag lang mapupunta ang perang yan? Siyempre naman, para sa kinabukasan natin ito. Ang sagot ni Marco habang kinikis ang pisngi ni Clara. Hindi kumibo si Clara, ngunit sa loob ng kanyang isipan, binibilang na niya ang mga sandali. 1,000,000. 1,000,000 pisong magiging mitya ng kanilang huling hantungan. Ang binyag na pinaplano nila ay hindi magiging pagtanggap sa simbahan, kundi isang paglilitis sa harap ng buong mundo. Sa gabing iyon, habang mahimbing ang tulog ng 2 demonyo, naramdaman ni Clara ang paggalaw ng kanyang anak.
Hinaplos niya ang maliit na kamay nito. Anak, konting tiis na lang. Lalabas na tayo sa kulungang ito. At ang mga taong kumuha ng nararapat para sa'yo, sila naman ang magmamakaawa para sa bawat butil ng kanin. Ang tunog ng ulan sa bubong ay tila isang palakpakan para sa pagsisimula ng pagtutuos. Wala nang urungan. Ang digmaan ay nagsimula na sa isang tawag sa telepono. 1,000,000. 1,000,000, Marco. Hindi ako makapaniwala na ganoon kadali nakuha ang loob ng matandang yon. Ang malakas at nakatutulig na halakhak ni Aling Nita ay umalingaw-ngaw sa buong kabahayan. Tila ba nanalo sila sa loterya? Nakaupo ang matanda sa tabi ng kanilang maliit na mesa. Ang mga mata ay naniningkit sa tuwa, habang binibilang ang mga pangarap na bibilhin ng perang paparating. Sa tabi niya, si Marco ay may malapad na ngiti. Ang kanyang mga mata ay nagniningning sa kasakiman. Sabi ko sa inyo, Nay, mahina ang loob ni Don Alejandro pagdating sa anak niya. Konting drama lang sa telepono, konting acting na naghihirap kami, heto na agad ang biyaya. Ang mayabang na sagot ni Marco habang hinihimas ang kanyang baba. Sa kabilang dako ng kusina, nakatayo si Clara. Dahan-dahang hinuhugasan ang mga maruming kaldero. Ang bawat salita ng mag-ina ay tila isang malansang amoy na bumabalot sa kanya. Nararamdaman niya ang panunuyo ng kanyang lalamunan. Habang nagpaplano ang dalawa kung anong lechon ang bibilhin at anong alak ang iinumin para sa binyag, ang kanin ni Clara sa tabi ng kalan ay tuyong-tuyo na at wala man lang kahit isang pirasong ulam. Clara, ayusin mo ang paglilinis dyan. Gusto ko, bago dumating ang mga bisita, para sa pagpaplano ng binyag, ay kuminang ang sahig na yan. Huwag kang tatamad-tamad dahil 1,000,000 piso ang nakataya dito. Ang sigaw ni Aling Nita nang hindi man lang tinitingnan ang minugang puyat at pagod. Opo, Nay, ang tanging sagot ni Clara. Ang kanyang tinig ay mahina, tila isang pagsunod ng isang alipin. Ngunit sa loob ng kanyang isipan, ang bawat utos ni Aling Nita ay isang karagdagang pako sa krus na inihahanda niya para sa kanila. Lumapit si Marco kay Clara, hinawakan ang kanyang baywang at hinalikan ang kanyang leeg. Ang haplos na yon ay nagpadiri sa buong sistema ni Clara. Mahal, pagkatapos ng binyag, ibibili kita ng bagong duster, iyong hindi butas-butas, para naman hindi ka magmukhang katulong kapag may bisita tayo. Ngumiti si Clara, isang ngiting hindi umabot sa kanyang mga mata. Salamat, Marco. Napakabuti mo talagang asawa. Iniisip mo pa rin ang hitsura ko sa gitna ng lahat ng ito. Nang makaalis si Marco upang makipag-inuman sa mga kaibigan bilang selebrasyon, kumuha si Clara ng pagkakataon. Nay, lalabas lang po ako sandali. Bibili lang po ako ng sabon na panlaba, naubos na po kasi. Sige, bilisan mo at huwag kang kukuha ng sukli. Ibigay mo sa akin ang bawat sentimo. Ang huling hirit ng matanda bago bumalik sa pagbibilang ng mga imahinaryong ginto sa kanyang isipan. Sa labas ng kanilang baryo, sa isang madilim at tago na bahagi ng parke, isang itim na sasakyan ang naghihintay. Dahan-dahang lumapit si Clara at kumatok sa bintana. Ang salamin ay bumaba at bumungad ang mukha ni Attorney Mendoza, isang lalaking may matalas na tingin at mukhang hindi marunong tumawa. Senyorita Clara, ang bati ng abogado, ang boses ay puno ng paggalang na matagal nang hindi naririnig ni Clara. Attorney Mendoza, kumusta po ang mga dokumento? Handa na ang lahat, senyorita. Ang utos ng inyong ama ay malinaw. Lahat ng account ni Marco ay nasa ilalim na ng aming monitoring. Ang bawat sentimo na papasok mula sa inyong ama ay mamarkahan bilang ebidensya ng luwadaw walamdong tinyim. Kailangan na lang natin ang tamang sandali. Inabot ni Attorney Mendoza ang isang maliit na folder kay Clara. Narito rin ang report tungkol kay Vanessa Santos. Siya ay nakatira sa isang kondo na binayaran ni Marco gamit ang pera ng inyong ama. At totoo,
Ang hinala nyo, 7 buwan na siyang buntis. Ang hawak ni Clara sa folder ay humigpit. Ang kanyang mga kuko ay bumaon sa balat ng folder. Tila gusto nitong pilasin ang mukha ng katotohanan. Ang bawat detalye ay tila isang lason na dahan-dahang kumakalat sa kanyang mga ugat. Ngunit sa halip na mamatay, ito ay nagbigay sa kanya ng kakaibang lakas. Salamat, Attorney Mendoza. Ipagpatuloy niyo ang pagbabantay. Sa araw ng binyag, gusto ko pong nandoon kayo. Gusto kong makita nila ang mukha ng batas sa gitna ng kanilang katuwaan. Masusunod po, senyorita. Mag-ingat po kayo. Pagbalik ni Clara sa bahay, nadatnan niya si Aling Nita na sinusukat ang isang bagong duster na gawa sa seda, isang bagay na halatang mahal. Oh, nariyan ka na pala. Tignan mo ito, Clara. Bagay ba sa'kin? Sabi ko kay Marco, kailangan kong magmukhang donya sa binyag ng apo ko. Tinitigan ni Clara ang kanyang biyenan. Ang duster na seda ay tila isang malaking insulto sa kanyang mga kamay na puno ng kalyo. Opo, Nay. Mukhang-mukha po kayong donya. Sigurado po ako, sa araw ng binyag, lahat ng tao ay mapapatingin sa inyo. Siyempre, ito na ang simula ng ating marangyang buhay. Ang masayang wika ng matanda. Habang pumarada, sa harap ng kanilang maliit at basag na salamin, pumunta si Clara sa tabi ng kanyang anak na ngayon ay gising na at nakatitig sa kanya. Kinuha niya ang bata at niyakap ng mahigpit. Isang tahimik na panunumpa ang binuo niya sa kanyang puso habang nakatingin sa kumikinang na duster ni Aling Nita. Ang maskara ng kabutihan ay dahan-dahang natutunaw. Ang bawat halakhak nila ay magiging hikbi at ang bawat gintong ninakaw nila ay magiging kadena na hihila sa kanila pababa. Gaano kaya katamis ang tagumpay kapag ang lahat ng dumi ay nalinis na ng baha ng katotohanan? Sa labas, ang langit ay muling nagdidilim. Tila nagbabadya ng isang unos na walang sinuman sa bahay na yon ang handang harapin. Maliban sa babaeng nakatayo sa gitna ng kusina, may hawak na basahan, ngunit may pusong handang sumabog sa kapangyarihan. Actually, Nay, gusto ko yung catering sa Makati. Yung pangmayaman talaga. Hindi pwedeng mumurahin lang ang pagkain sa binyag ng anak ko. Dapat lahat ng kapitbahay natin mangyak-ngiyak sa inggit. Ang boses ni Marco ay puno ng kayabangan habang nakasandal sa kanilang lumang sofa. Tila ba isa na siyang hari na nag-uutos sa kanyang kaharian. Hawak niya ang isang listahan ng mga mamahaling putahe mula sa lechon de leche hanggang sa mga imported na alak. Sa tabi niya, si Aling Nita ay tumatango-tango. Ang mga mata ay naniningkit sa imahinasyon ng paghanga ng kanilang mga kakilala. Tama ka, anak. Dapat lang na ipakita natin sa kanila na hindi tayo basta-basta. Isampal natin sa mga mukha nila ang bawat sentimo na hawak natin ngayon. At si Clara, sabihan mo na huwag haharap sa mga bisita kung ganyan ang itsura niya. Mukha siyang katulong na namatayan ng amo. Naririnig ni Clara ang lahat mula sa kusina habang hinihiwa ang mga sibuyas. Ang hapdi sa kanyang mga mata ay hindi dahil sa anghang ng sibuyas, kundi dahil sa matinding puot na pilit niyang ikinukulong sa kanyang dibdib. Pinagmamasdan niya ang kanyang mga daliri na may mga sugat pa mula sa paglalaba ng mabibigat na kumot ni na Marco at Aling Nita. Ang bawat hiwa ng kutsilyo sa ibabaw ng sahig na kahoy ay tila isang pagbibilang ng mga sandali bago sumabog ang lahat. Lumapit si Marco sa kusina at kinuha ang isang baso ng tubig. Tumingin siya kay Clara ng may mapanuring mata. Mahal, bakit ba ang tahimik mo? Dapat ay masaya ka dahil bibinyagan na ang anak natin sa pinakamagarbong paraan. Isipin mo na lang, ikaw ang magiging sentro ng atensyon bilang asawa ko. Ngumiti si Clara. Ang kanyang mga labi ay bahagyang nanginig sa pagpipigil. Masaya ako, Marco. Sobrang saya ko na hindi ko na alam kung paano ilalabas.
Iniisip ko lang kung gaano kalaki ang magiging sorpresa para sa lahat sa araw na yon. Hindi napansin ni Marco ang matalim na kahulugan sa likod ng mga salita ni Clara. Hinalikan niya ang balikat ng asawa bago bumalik sa tabi ng kanyang ina. Sige, aalis muna ako. May kailangan lang akong asikasuhin sa opisina. Alam ni Clara na walang opisinang pupuntahan si Marco. Ang pupuntahan nito ay ang condominium ni Vanessa Santos. Nang makaalis ang asawa, mabilis na pumasok si Clara sa kanilang silid. Kinuha niya ang kanyang lihim na telepono at tinawagan si Attorney Mendoza. Ang kanyang puso ay tumitibok ng mabilis, tila isang ibon na gustong kumawala sa hawla. Attorney Mendoza, nagsimula na silang gumastos. Ang 1 milyong piso ay dahan-dahan nang lumalabas sa account ni Marco para sa mga deposito sa catering at dekorasyon. Ang ulat ni Clara, ang kanyang boses, ay malamig at walang emosyon. Napakaganda, Senyorita Clara, ang sagot ng abogado sa kabilang linya. Ang bawat resibo at bawat transaksyon ay nakatala na. Pinadalhan ko na rin ng formal na abiso ang mga bangko para sa isang freeze order na ipapatupad sa mismong oras ng inyong pagtitipon. Walang makakatakas, walang maide-deny. Salamat, attorney. Siguraduhin niyo ring nandoon ang mga dokumento tungkol sa kondo at sa bata ni Vanessa. Gusto ko, sa harap ng maraming tao, ay mahubaran sila ng dangal. Masusunod po, senyorita. Handa na rin ang inyong ama. Sabik na siyang makita kayo at ang kanyang apo. Nang mamatay ang tawag, huminga ng malalim si Clara. Hinaplos niya ang kanyang tiyan na tila ba nararamdaman pa rin ang sakit ng operasyon. Lumabas siya ng kwarto at nakita si Aling Nita na sinusukat ang isang mamahaling kwintas sa harap ng salamin. Nay, ang ganda po niyan. Mukhang napakamahal, ang sabi ni Clara habang dahan-dahang lumalapit sa biyanan. Siyempre, ginto ito, Clara. Hindi katulad ng mga peking bagay na nakikita mo sa tabi-tabi. Binili ito ni Marco para sa akin. Sabi niya, deserve ko raw ang ganitong karangya dahil sa pag-aalaga ko sa inyo. Ang mayabang na sagot ng matanda. Tinitigan ni Clara ang kwintas. Alam niya ang disenyo nito. Isa itong limited edition mula sa paboritong alahera ng kanyang ina. Ang halaga nito ay sapat na para paaralin ng 10 bata hanggang kolehiyo. Ninakaw ito mula sa kanyang kinabukasan, mula sa gatas ng kanyang anak. Tama po kayo, Nay. Deserve niyo po ang bawat bagay na mangyayari sa inyo sa mga susunod na araw. Lahat po ng ito ay bunga ng inyong mga ginawa. Ang mahinahong sabi ni Clara. Tumingin si Aling Nita sa kanya. Bahagyang nagtaka sa tono ng pananalita ni Clara. Bakit parang kakaiba ang boses mo? May sakit ka ba? Wala po, Nay. Pagod lang po siguro sa paghahanda para sa binyag. Gusto ko lang kasing maging perpekto ang lahat. Nang gabi ring iyon, habang mahimbing ang tulog ni Aling Nita, narinig ni Clara ang pagbukas ng pinto sa labas. Dumating si Marco, amoy alak at amoy ng pabangong bulaklak. Dahan-dahan itong humiga sa tabi ni Clara. Ramdam ni Clara ang bawat paghinga ni Marco sa kanyang likuran. Ang bawat pagdikit ng balat nito sa kanya ay tila isang paso ng apoy. Napatingin si Clara sa bintana, kung saan ang buwan ay natatakpan ng makakapal na ulap. Ang katahimikan ng gabi ay tila isang babala. Sa ilalim ng kanyang unan, naramdaman ni Clara ang matigas na folder na ibinigay ni Attorney Mendoza. Ang mga lihim na kuko ng katotohanan ay dahan-dahan nang bumaon sa leeg ng mga mapagsamantala. Konting tiis na lang. Konting pagtitiis na lang sa gitna ng bahay-bahayang ito ng mga demonyo. Paano kaya tatanggapin ng dalawang ito ang katotohanan kapag ang perang inaakala nilang sa kanila ay biglang maglaho na parang bula? Paano kaya haharapin ni Marco ang kanyang ama kapag nalaman nitong ang bawat pisong ipinadala ay ginamit sa kalaswaan? Isang katanungan ang naiwan sa isipan ni Clara habang dahan-dahang pumapatak ang ulan sa bubong na yero. Sa huling sandali, sino kaya ang unang luluhod
para humingi ng patawad. Sa gitna ng kadiliman, isang malamig na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Clara. Ang paghihiganti ay isang putahe na pinakamainam isilbi kapag ang kaaway ay busog na busog sa sarili nilang kasakiman. Ang buong eskinita ay nabalot ng ingay at kulay. May mga banderitas na nakasabit sa bawat poste. At ang amoy ng litson na dahan-dahang iniikot sa apoy ay humahalimuyak sa hangin. Sa gitna ng masikip na kalsada, itinayo ang isang malaking tent na kulay asul at puti, puno ng mga bulaklak na tila galing pa sa ibang bansa. Ito ang araw ng binyag ng anak ni Clara, ang araw na matagal nang pinaghandaan ni na Marco at Aling Nita gamit ang perang ninakaw nila mula sa kinabukasan ng sanggol. Nakasuot si Aling Nita ng isang duster na gawa sa seda, kulay lila, at kumikinang sa ilalim ng araw. Ang kanyang leeg, braso at mga daliri ay punong-puno ng ginto. Bawat hakbang niya ay tila isang parada ng kasakiman. Lumalakad siya sa paligid, bumabati sa mga kapitbahay ng may malapad na ngiti at ipinagmamalaki ang suwerte na dumating sa kanyang pamilya. Ay mare, konting handa lang ito. Alam mo naman ang anak kong si Marco, napakagaling sa negosyo. Gusto niya ay makuha ng kanyang anak ang pinakamagandang binyag sa buong barangay. Ang mayabang na wika ng matanda habang hinihimas ang kanyang makapal na kwintas. Sa isang sulok ng tent, nakatayo si Marco. Suot niya ang isang mamahaling puting barong na gawa sa pinya. May hawak siyang baso ng alak at nakikipagtawanan sa mga kumpare niyang dati ay tinatanggihan siyang pautangin. Ngayon, lahat sila ay nakapaligid sa kanya, tila mga langgam na humahalik sa asukal. Samantala, sa loob ng kanilang madilim at mainit na bahay, nakaupo si Clara sa tabi ng kanyang anak. Nakasuot siya ng isang lumang bestida, nakupas na ang kulay at may mantsa pa ng gatas. Ang kanyang buhok ay nakapusod lang ng madali. At ang kanyang muka ay walang kahit anong bakas ng makeup. Pinagmamasdan niya ang kanyang anak na nakasuot ng isang simpleng puting damit na hiningi niya lang kay Ate Flor. Clara, ano ba? Lalabas ka na ba dyan? Magsisimula na ang programa sa labas. Huwag mong ipahiya ang anak ko sa harap ng mga bisita. Ang bulyaw ni Aling Nita habang binubuksan ang pinto ng malakas. Tumingin si Clara sa kanyang biyenan. Ang kislap ng ginto sa leeg ng matanda ay tila sumusugat sa kanyang mga mata. Opo, Nay, lalabas na po kami. Inaayos ko lang po ang gamit ng bata. Bilisan mo at huwag kang lalapit sa mga pagkain hanggat hindi pa tapos ang mga bisita. Baka isipin nila ay katulong ka lang namin kung makikihalo ka sa kanila. Ang huling hirit ng matanda bago muling lumabas upang magreyna-reynahan. Paglabas ni Clara, ang lahat ng mata ay napadako sa kanya. Narinig niya ang mga bulong ng mga kapitbahay. Ang iba ay naaawa, ang iba naman ay nangungutya. Nakita niya ang pagkakaiba ng kanyang itsura sa karangyaan ng tent at sa kinang ng mga alahas ng kanyang biyenan. Para siyang isang anino sa gitna ng isang maliwanag na entablado. Lumapit si Marco sa kanya. May dalang mikropono. Mga kaibigan, mga kapitbahay, maraming salamat sa inyong pagdalo. Ngayong araw, hindi lang natin binibinyagan ang aking anak, kundi ipinagdiriwang din natin ang tagumpay ng ating pamilya. Sa kabila ng lahat ng hirap, heto kami ngayon, nakatayo ng matatag. Nagpalakpakan ng mga tao. Ang bawat palakpak ay tila isang sampal sa mukha ni Clara. Pinanood niya si Marco na nagpapakitang tao, nagkukunwaring isang mabuting ama at asawa. Ang bawat salita nito ay puno ng kasinungalingan. Tila isang lason na dahan-dahang ibinubuhos sa pandinig ng lahat. Clara, mahal, lumapit ka dito. Tawag ni Marco nang may peking lambing sa boses. Dahan-dahang lumapit si Clara, dala ang kanyang anak. Tiningnan niya ang mga tao sa harap niya. Nakita niya si Ate Flor sa dulo. Ang mga mata nito ay puno ng lungkot para sa kanya. Ngumiti si Clara kay Ate Flor, isang ngangiting tila nagsasabing, "Salamat."
Gusto kong pasalamatan ang aking asawa dahil sa pagtitiis niya sa akin. Pagpapatuloy ni Marco habang inakbayan si Clara. Ang hawak nito sa kanyang balikat ay mahigpit, tila isang babala na huwag siyang gagawa ng kahit anong eksena. Sa sandaling iyon, ang katahimikan ay biglang nabasag ng isang malakas na tunog ng mga sasakyang paparating. Ang tunog ng mga makina ay tila isang kulog na nagmumula sa dulo ng kalsada. Tatlong malalaking itim na SUV ang dahan-dahang huminto sa harap ng tent, humaharang sa daanan. Ang mga sasakyang ito ay tila mga higanting anino na nagbibigay ng takot sa lahat. Napatigil ang musika. Napatigil ang tawanan. Lahat ng tao ay napatingin sa mga sasakyan. Maging si Marco ay nabitawan ng mikropono at ang baso ng alak sa kanyang kamay ay nanginginig. Ang mukha ni Aling Nita ay namutla. Ang kanyang mga kamay ay agad na napahawak sa kanyang gintong kwintas. Bumukas ang pinto ng unang sasakyan. Isang lalaking nakauniforme ng pagiging bodyguard ang bumaba at mabilis na binuksan ang pinto ng gitnang sasakyan. Isang lalaking may edad na, nakasuot ng isang napakamahal na Amerikana at may hawak na tungkod na pilak, ang dahan-dahang bumaba. Ang kanyang presensya ay tila nagpatahimik sa buong mundo. Don Alejandro. Ang bawat hakbang ng kanyang tungkod sa semento ay tila isang hatol na naghihintay na mabigkas. Ang kanyang mga mata, matalas at puno ng awtoridad, ay nakatutok sa harap ng tent, diretso sa kinalalagyan ni na Marco, Aling Nita at Clara. Napahigpit ang yakap ni Clara sa kanyang anak. Ang kanyang puso ay tumitibok ng mabilis, hindi dahil sa takot, kundi dahil sa wakas ay narito na ang simula ng katapusan. Ang kabanata ng kanyang pagiging martir ay tapos na. Ngayon, ang mga magnanakaw ang siyang manginginig sa takot. Tumingin si Don Alejandro kay Clara. Isang bahagyang pagtango ang ibinigay niya sa kanyang anak. Isang lihim na mensahe ng pagmamahal at suporta. Pagkatapos, inilipat niya ang kanyang tingin kay Marco, na ngayon ay tila isang basang sisiw na hindi makagalaw sa kanyang kinatatayuan. Nagsisimula na ba ang kasiyahan? Ang boses ni Don Alejandro ay umalingaw-ngaw sa buong paligid, malamig at nakakapangilabot. Parang may nakalimutan kayong imbitahan sa binyag na ito. Ang mga tao ay nagsimulang magbulungan. Ang tensyon sa hangin ay tila isang kuryenteng handang pumatay. Ang kapistahan ng mga kawatan ay malapit nang maging isang madugong paglilitis sa harap ng lahat. Sino ang unang luluhod? Sino ang unang tatakbo? At higit sa lahat, paano tatanggapin ni Marco ang katotohanang ang kanyang ATM ay isa palang reyna na handang bawiin ang lahat? Isang katanungan ang naiwan sa isipan ng bawat taong nandoon habang dahan-dahang naglalakad si Don Alejandro patungo sa gitna ng tent. Ang bawat tibok ng puso ay tila isang orasang nagbibilang ng huling segundo ng kapangyarihan ng mga Valeriano. Ang bawat hakbang ni Don Alejandro sa ibabaw ng pulang alpombra ng tent ay tila isang mabigat na pintig ng puso na nagpatahimik sa buong paligid. Ang mga bisitang kanina lang ay nagtatawanan at nagkakantiyawan ay tila mga estatwang hindi makagalaw. Ang tanging naririnig na lamang ay ang mahinang paghampas ng hangin sa mga palamuting bulaklak at ang tunog ng pilak na dulo ng tungkod ng matanda sa semento. Napabitaw si Marco sa mikropono. Ang tunog ng pagbagsak nito sa sahig ay umalingaw-ngaw, isang matalim na ingay na tila hudyat ng pagsisimula ng isang malaking gulo. Ang kanyang mukha ay nawalan ng kulay, tila isang bangkay na pilit pinalakad sa gitna ng maraming tao. Papa! Papa, bakit po kayo napadpad dito? Ang pautal-utal na tanong ni Marco. Sinubukan niyang lumapit. Pilit na ibinabalik ang maskara ng isang mabuting minugang nagulat, ngunit ang kanyang mga tuhod ay nanginginig. Napakagandang sorpresa po nito. Halina po kayo. Maupo po kayo sa harap. Inay, kumuha ka ng upuan para kay Papa.
Hindi kumibo si Don Alejandro. Tumingin siya kay Marco nang may matinding pagkasuklam. Tila ba tinitingnan niya ang isang maruming insekto na nakadapo sa kanyang mamahaling Amerikana. Pagkatapos, dahan-dahan niyang inilipat ang kanyang tingin kay Aling Nita. Ang matanda ay tila na estatwa habang hawak-hawak ang kanyang makapal na gintong kwintas. Sinubukan niyang ngumiti. Isang ngiting tila pinilit at puno ng takot. Ay, Don Alejandro, kumusta po kayo? Pasensya na po kayo sa gulo. Nagdiriwang lang po kami para sa inyong apo. Apo ko? Ang malamig na wika ni Don Alejandro. Ang kanyang boses ay hindi malakas, ngunit ito ay tumagos hanggang sa dulo ng kalsada. Binibinyagan niyo ang apo ko sa ganitong paraan, habang ang aking anak ay pinagkakaitan niyo ng dangal sa loob ng 3 taon. Papa, hindi po totoo yan. Mabilis na singit ni Marco. Ang kanyang boses ay puno ng desperasyon. Ginagawa ko po ang lahat. Nagtatrabaho po ako ng maigi para mabigyan sila ng magandang buhay. Tanungin niyo po si Clara. Sa puntong ito, dahan-dahang humakbang si Clara patungo sa gitna. Ang kanyang yakap sa sanggol ay mahigpit ngunit maingat. Tumingin siya kay Marco, hindi na ang mga matang puno ng pagmamahal at pagtitiis, kundi ang mga mata ng isang bilyonaryong kinuha ang lahat ng kanyang lakas. Gusto mo talagang magsalita ako, Marco? Ang mahinang tanong ni Clara. Ang kanyang tinig ay tila isang malamig na hangin na nagdadala ng babala. Gusto mong sabihin ko sa kanila kung paanong ang 200,000 pisong ipinapadala ni Papa buwan-buwan ay hindi ko man lang naramdaman? O gusto mong ipakita ko sa kanila ang mga resibo ng mga alahas ni Inay na galing sa gatas ng anak ko? Ang bulungan ng mga tao ay tila isang malaking alon na dahan-dahang lumalaki. Ang mukha ni Aling Nita ay tila mas lalong namutla. Clara, anong pinagsasabi mo? Nababaliw ka na ba? Huwag kang mag-imbento ng kwento sa harap ng tatay mo. Hindi siya nag-iimbento, Aling Nita. Isang bagong boses ang sumabat. Si Attorney Mendoza ay lumapit mula sa likuran ni Don Alejandro. Dala ang isang makapal na folder. Ang kanyang bawat kilos ay puno ng formalidad at panganib. Binuksan ni Attorney Mendoza ang folder sa harap ni Marco at ng mga bisita. Narito ang lahat ng ebidensya. Ang record ng bawat transaksyon mula sa AV Corporation patungo sa account ni Marco Valeriano. Ang kabuuang halaga ay mahigit 7 milyong piso sa loob ng 3 taon. At narito rin ang record ng mga gastusin ni Mr. Valeriano. Isang condominium unit sa Makati, isang bagong sasakyan na nakapangalan sa kanyang ina, at ang mga deposito para sa isang babaeng nagngangalang Vanessa Santos. Ang pangalang Vanessa Santos ay tila isang kidlat na tumama sa gitna ng tent. Ang katahimikan ay naging kasing bigat ng tingga. Napatingin ang mga kapitbahay kay Marco. Ang mga matang dati ay puno ng paghanga ngayon, ay puno ng pagkamuhi at pandidiri. Sino si Vanessa, Marco? Ang tanong ni Clara. Ang kanyang boses ay gumaralgal sa halong galit at pait. Sino ang babaeng binubuhay mo sa pera ni Papa habang pinapakain mo ako ng tuyo at kanin na may asin sa loob ng 3 taon? Clara, sandali. Hayaan mo akong magpaliwanag. Lumapit si Marco at pilit na hinawakan ang braso ni Clara, ngunit isang malakas na sampal ang dumapo sa kanyang mukha. Ang tunog ng sampal ay umalingaw-ngaw sa buong paligid. Hindi ito sampal ng isang mahinang babae. Ito ay sampal ng isang inang ninakawan ng kinabukasan. Ito ay sampal ng isang anak na nilapastangan ang tiwala. Napaatras si Marco, hawak ang kanyang namumulang pisngi. Hayop ka! Wala kang utang na loob! Ang sigaw ni Aling Nita, akmang susugod sa minuga, ngunit hinarangan siya ng mga bodyguard ni Don Alejandro. Kayo ang walang utang na loob. Ang bulyaw ni Don Alejandro, ang kanyang tungkod, ay malakas na itinukod sa semento. Ninanakawan niyo ang aking anak. Pinahirapan niyo siya. At ngayon,
Aakto kayo na parang kayo ang biktima? Kinuha ni Attorney Mendoza ang isang dokumento at itinaas ito para makita ng lahat. Sa bisa ng kapangyarihan ng batas, lahat ng account ni Marco Valeriano at Aling Nita Valeriano ay opisyal ng frozen. Lahat ng ari-ariang binili gamit ang perang ninakaw sa aming kliyente ay isa sa ilalim sa sequestration. At higit sa lahat, narito ang warrant of arrest para sa luwa daw, Balamdong Tinyim. 2 pulis na nakauniforme ang lumabas mula sa likod ng mga sasakyan. Ang kislap ng mga posas sa ilalim ng araw ay tila isang hatol na huling tatapos sa karangyaan ni na Marco. Hindi! Hindi pwede ito. Perang amin yon. Ibinigay niyo yon. Ang sigaw ni Aling Nita habang pilit na tinatago ang kanyang mga alahas sa loob ng kanyang duster. Marco, gawin mo ang paraan. Huwag kang pumayag. Ngunit si Marco ay wala nang magawa. Nakatitig lang siya sa mga posas na dahan-dahang inilalapit sa kanyang mga kamay. Tiningnan niya si Clara. Umaasang makakita ng kahit konting awa. Ngunit ang tanging nakita niya ay ang refleksyon ng sarili niyang kasamaan sa mga mata ng asawang itinuring niyang basura. Lumapit si Clara kay Don Alejandro. Kinuha ng ama ang kanyang apo mula sa mga bisig ng anak. Isang tahimik na sandali ang namayani habang hinahalikan ng matanda ang noo ng sanggol. Tapos na, Clara. Tapos na ang paghihirap mo. Bulong ng ama. Tumingin si Clara sa paligid. Ang marangyang tent, ang litson, ang mga bulaklak. Lahat ng ito ay simbolo ng kataksilan na ngayon ay guguho na. Tumingin siya kay Marco na ngayon ay kinakaladkad na ng mga pulis palabas ng tent. Kasunod ang kanyang inang nagwawala at sumisigaw ng mga mura. Wala nang luhang pumatak sa mga mata ni Clara. Ang kanyang puso ay tuyo na, ngunit malaya. Ang langit na akala niya ay gumuho ay siya palang bubukas upang ipakita ang isang bagong umaga. Sa gitna ng kahihiyan ni na Marco, isang panibagong pag-asa ang nagsisimulang sumibol sa kaibuturan ng kanyang pagkatao. Ang binyag na ito ay hindi para sa kanyang anak lamang. Ito ay ang binyag ng kanyang muling pagsilang. Ang ingay ng mga sirena ng pulis ay tila isang malungkot na musikang nagtatapos sa huwad na katuwaan sa ilalim ng asul at puting tent. Ang mga kapitbahay na kanina lang ay nakikikain at nakikipagtawanan ay mabilis na nag-iba ng anyo. Ang mga bulong-bulungan ng paghanga ay napalitan ng mga matatalim na salita at pandidiri. Nakita ni Clara kung paanong ang mga taong tinawag ni Marco na mga kumpare ay isa-isang tumalikod, tila ayaw madamay sa dumi ng isang luwadaw. Kinaladkad ng mga pulis si Marco patungo sa nakaparadang mobilya. Ang kanyang mamahaling barong na pinya ay nagusot na at may mantsa ng alikabok dahil sa pagpupumiglas niya sa lupa. Ang kanyang mukha na kanina lang ay puno ng kayabangan, ngayon ay basang-basa ng luha at pawis. Habang hinihila siya, lumingon siya kay Clara. Ang kanyang mga mata ay puno ng desperasyon. Clara! Clara! Maawa ka! Isipin mo ang anak natin. Sino ang mag-aalaga sa kanya kapag nakulong ako? Patawarin mo ako. Nagawa ko lang naman yon para sa kinabukasan nating lahat. Ang gulgol ni Marco habang nagmamakaawa. Nanatiling nakatayo si Clara sa tabi ng kanyang ama. Ang kanyang likod ay tuwid at ang kanyang mukha ay kasing lamig ng semento. Ang kinabukasan nating lahat, Marco, o ang kinabukasan niyo ni Vanessa? Huwag mong gamitin ang anak ko para sa iyong kaligtasan. Wala kang karapatang tawagin ang sarili mo na ama pagkatapos mong hayaang magutom at magkasakit ang sarili mong dugo habang nagpapakasasa ka sa pera ng aking ama. Sa kabilang dako, ang eksena ay mas matindi pa. Si Aling Nita ay hindi nagpapatalo. Nakahiga siya sa putikan, naglulupasay at nagsisigaw habang hawak-hawak ang kanyang mga alahas.
Magnanakaw kayo. Perang amin ito. Ibinigay ito sa amin. Huwag niyo kaming saktan. Mga hayop kayo. Ngunit ang bawat kilos ng matanda ay lalong nagpapahina sa kanyang kalagayan. Isang babaeng pulis, ang puwersahang kinuha ang makapal na gintong kwintas sa kanyang leeg. Ang tunay na kalansing ng ginto na tumama sa sahig ay tila tunog ng isang hatol. "Bitawan niyo yan! Akin yan!" Ang sigaw ni Aling Nita. Ang kanyang boses ay tila isang aswang na nagwawala sa gitna ng liwanag. Tumingin si Clara sa kanyang dating biyenan. Ang duster na seda na pinagmamalaki nito kanina ay puno na ng putik at dumi ng kalsada. Ang karangyaang ninakaw nito ay dahan-dahang binabawi ng tadhana sa harap ng lahat ng taong niloko nila. Naitandaan niyo po ang sinabi niyo sa akin noong nasa ospital tayo. Sabi niyo, sanay ako sa hirap kaya dapat lang akong magtiis. Ngayon, kayo naman ang magtiis. Damhin niyo ang bawat pait ng buhay na ipinaranas niyo sa akin. Nang maisakay na ang mag-ina sa sasakyan ng pulis, ang paligid ay nabalot ng isang kakaibang katahimikan. Ang mga pagkain sa mesa ay nanatiling hindi nagagalaw. Ang litson ay dahan-dahang lumalamig. At ang mga dekorasyon ay tila mga basurang naiwan pagkatapos ng isang unos. Hinarap ni Clara si Ate Flor, ang tanging tao sa lugar na yon na nagpakita sa kanya ng totoong malasakit. Kinuha ni Clara ang isang maliit na sobre mula sa kanyang bag at iniabot ito sa ginang. Ate Flor, salamat po sa lahat. Kayo lang ang nakakita sa akin noong wala akong boses. Gamitin niyo po ito para sa inyong mga anak. Huwag po kayong mag-alala. Hindi ko po kayo makakalimutan. Clara, mag-iingat ka anak. Masaya ako para sa'yo, ang sabi ni Ate Flor habang pinapahid ang kanyang mga luha. Lumapit si Don Alejandro at inakbayan ang kanyang anak. Tara na Clara, iwanan na natin ang lugar na ito. Ang iyong kwarto sa mansyon ay handa na. At may mga doktor na naghihintay para suriin ang kalusugan niyo ng aking apo. Naglakad si Clara patungo sa itim na SUV. Sa bawat hakbang niya palayo sa tent at palayo sa bahay na gawa sa tila barong-barong, naramdaman niya ang paggaan ng kanyang balikat. Ang amoy ng kanal at usok ay dahan-dahang napapalitan ng halimuyak ng mamahaling leather sa loob ng sasakyan. Bago pumasok sa sasakyan, lumingon muli si Clara sa huling pagkakataon. Nakita niya ang kanilang lumang bahay, ang lugar kung saan siya naging alipin ng 3 taon. Sa pintuan yon, tila nakikita niya ang anino ng kanyang dating sarili, ang mahina at martir na si Clara. Ngumiti siya ng bahagya, isang ngiti ng paalam. Ang pait ng karma ay maaaring matagal dumating, ngunit kapag ito ay humantong na sa iyong pintuan, wala itong ititira, kundi ang katotohanan. Para kina Marco at Aling Nita, ang katotohanan yon ay isang malamig na rehas at isang masukal na konsensya. Para naman kay Clara, ang katotohanan yon ay ang pagkakataong muling mabuhay sa ilalim ng sariling liwanag. Habang umaandar ang sasakyan palayo, naramdaman ni Clara ang init ng katawan ng kanyang anak sa kanyang mga bisig. Wala nang gutom. Wala nang takot. Wala nang mga demonyong nagtatago sa ilalim ng kama. Ang bawat pag-ikot ng gulong ay isang pangakong hinding-hindi na muling yuyuko ang prinsesa sa sinumang magnanakaw ng kanyang kaligayahan. Ang ulan ay nagsimulang pumatak, hinuhugasan ang mga bakas ng binyag na nauwi sa gulo, tila nililinis ang daan para sa bagong simula ni Clara. Sa gitna ng katahimikan ng sasakyan, tanging ang mahinang paghinga ng sanggol ang naririnig. Isang musika ng pag-asa na magsisilbing lakas niya sa mga susunod na kabanata ng kanyang buhay. Ang katahimikan sa loob ng mansyon ng mga Alejandro ay tila isang malambot na kumot na bumabalot sa bawat sulok ng silid ni Clara. Malayo ito sa ingay ng tumutulong ulan, sa butas-butas na yero, at sa sigawan ni Marco at Aling Nita na naging bahagi ng kanyang buhay sa loob ng 3 taon.
Nakaupo si Clara sa tapat ng isang malaking salamin. Pinagmamasdan ang kanyang refleksyon. Bagaman nakasuot na siya ng malinis at mamahaling duster na gawa sa seda, nakikita pa rin niya sa kanyang mga mata ang bakas ng pagod at ang lalim ng sugat na iniwan ng kataksilan. Pumasok si Don Alejandro sa silid, bitbit ang isang baso ng mainit na gatas. Ang kanyang mga hakbang ay maingat. Tila natatakot na baka mabasag ang katahimikan ng kanyang anak. Inilapag niya ang gatas sa side table at hinaplos ang balikat ni Clara. Anak, huwag mong pilitin ang sarili mo. Kung gusto mong magpahinga ng 1 taon o kahit habang buhay, gagawin ko ang lahat para maging komportable kayo ng apo ko. Hindi mo na kailangang magtrabaho o mag-isip ng kahit ano. Ang malambing na wika ng ama. Tumingin si Clara sa kanyang ama sa pamamagitan ng salamin. Salamat, Papa. Pero alam niyo po, sa loob ng 3 taon na wala ako sa tabi niyo, natutunan ko ang isang bagay. Ang tunay na kalayaan ay hindi nanggagaling sa dami ng pera sa bangko, kundi sa kakayahang tumayo sa sariling mga paa. Ayaw ko pong maging isang prinsesa na nakakulong sa gintong hawla. Anong plano mo, Clara? Ang tanong ni Don Alejandro. Ang kanyang boses ay puno ng kuryosidad at paghanga. Gusto ko pong bumuo ng isang bagay na may kabuluhan. Noong nasa charity ward ako, nakita ko ang maraming inang tulad ko, mga inang walang pambili, ng tinatanging tahi na lampin, mga inang nagtitiis sa gutom para lang may maipakain sa kanilang mga sanggol. Gusto ko pong magtayo ng isang negosyo, pero hindi lang basta negosyo. Isang brand ng mga kagamitan para sa mga ina at bata na abot kaya pero mataas ang kalidad. Sa mga sumunod na buwan, ang mansyon ay naging isang workshop. Imbes na mga party at sosyalan, ang paligid ni Clara ay napuno ng mga tela, mga disenyo, at mga makinang panahi. Ginugugol niya ang kanyang mga gabi sa pag-aaral ng market trends at sa pagdidisenyo ng bawat produkto. Ang bawat tahi niya sa tela ay tila pagtatahi rin sa kanyang sariling pusong nadurog. Sa tuwing nararamdaman niya ang lungkot o ang alaala ng panloloko ni Marco, ibinubuhos niya ang lahat ng kanyang emosyon sa kanyang ginagawa. Pinangalanan niya ang kanyang negosyo na Aurora. Ang ibig sabihin ay bukang liwayway, ang simbolo ng pagtatapos ng madilim na gabi at ang pagsisimula ng bagong liwanag. Hindi naging madali ang lahat. Ayaw ni Clara na gumamit ng malaking puhunan mula sa kanyang ama. Ginamit niya ang maliit na halaga na naipon niya mula sa mga racket niya noon na hindi nalaman ni Marco at ang ilang mga alahas na ibinigay sa kanya ng kanyang ina bago ito pumanaw. Nagsimula siya sa maliit na online shop. Personal niyang sinusuri ang bawat order at minsan ay siya pa mismo ang sumasagot sa mga katanungan ng mga customer. Lumipas ang 3 taon, ang Aurora ay hindi na lang isang maliit na shop. Ito ay naging isa sa mga pinakasikat na brand ng baby products sa bansa. Ang mga produkto ni Clara ay kinilala, hindi lang dahil sa ganda, kundi dahil sa kwento ng pag-asa na nasa likod nito. Nagtayo rin siya ng isang foundation na tumutulong sa mga single mothers at mga inang nasa charity wards. Binibigyan sila ng trabaho sa kanyang siongmay at scholarship para sa kanilang mga anak. Isang hapon, habang naghahanda si Clara para sa grand opening ng kanyang flagship store sa Makati, nakita niya ang kanyang anak na si Althea na masayang naglalaro sa garden. Ang bata ay malusog, matalino, at puno ng buhay. Malayo sa payat at sakiting sanggol na binuhat niya palayo sa eskinita noon. "Mommy, look! I drew a sun!" Ang sigaw ni Althea habang ipinapakita ang kanyang drawing. Niyakap ni Clara ang kanyang anak ng mahigpit. "Napakaganda, anak. Parang ikaw. Ikaw ang araw sa buhay ni Mommy." Sa gitna ng kanyang tagumpay, hindi nakakalimutan ni Clara ang kanyang pinanggalingan. Regular siyang bumibisita kay Ate Flor, na ngayon ay isa na sa mga head supervisor sa kanyang kumpanya. Ang dating hirap ay naging inspirasyon at ang dating luha ay naging perlas ng karunungan.
Habang tinitingnan ni Clara ang imbitasyon para sa kanyang opening, isang balita ang nakarating sa kanya mula kay Attorney Mendoza. Si Marco ay nakatakdang lumabas ng kulungan dahil sa good conduct, habang si Aling Nita ay nananatiling hirap sa buhay sa probinsya matapos maubos ang lahat ng natitira nilang pag-aari sa mga utang sa labas. Hindi nakaramdam ng galit si Clara. Wala na ring poot. Ang nararamdaman niya ay isang malalim na katahimikan. Ang mga taong yun ay bahagi na lamang ng isang madilim na kabanata na matagal na niyang tinapos. Gayunpaman, sa likod ng kanyang isipan, alam niyang may mga multo ng nakaraan na susubok muling magpakita. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi na siya ang babaeng madaling maloko. Ang Aurora ay hindi lang pangalan ng kanyang negosyo. Ito ang paninindigan ng kanyang buong pagkatao. Isang bagong araw na ang sumikat at wala ng ulap na makakaharang sa kanyang liwanag. Dahan-dahang isinuot ni Clara ang kanyang sapatos, tumayo ng matuwid at humarap sa salamin. Ang babaeng nakatingin sa kanya ay isang reyna ng sarili niyang kapalaran. Handa na siyang harapin ang mundo, bit-bit ang kanyang anak, at ang kanyang dangal na kailanman ay hindi na muling mabubura. Ang marangyang paligid ng flagship store ng Aurora sa Makati ay punong-puno ng mga tao. Ang kislap ng mga kristal na chandelier ay sumasalamin sa mga maliksing galaw ng mga bisita, habang ang halimuyak ng mga sariwang bulaklak ay humahalo sa amoy ng bagong luto na gourmet na pagkain. Ito ang rurok ng tagumpay ni Clara. Nakasuot siya ng isang simpleng asul na dress na gawa sa lokal na hinabing tela. Ang kanyang tindig ay puno ng awtoridad at biyaya. Sa tabi niya, ang kanyang amang si Don Alejandro ay hindi maalis ang nangiti. Bakas ang labis na pagmamalaki sa bawat pagbati ng mga kasosyo sa negosyo. Ngunit sa gitna ng selebrasyon, isang kaguluhan ang nagmula sa may pintuan. Ang mahinang bulungan ng mga tao ay dahan-dahang lumakas hanggang sa maging isang matalim na katahimikan. Isang lalaki ang pilit na pumapasok sa loob, hinarangan ng dalawang gwardya. Ang kanyang itsura ay tila isang malaking mantsa sa gitna ng malinis at magandang pagtitipon. Payat na payat ang lalaki. Ang kanyang balat ay tila dikit na sa buto, at ang kanyang suot na kamisa dentro ay luma, marumi, at may butas pa sa balikat. Ang kanyang mga mata ay lubog at nangingitim ang paligid. Tanda ng mga gabing walang tulog at kakulangan sa pagkain. Si Marco. Nang makita ni Marco si Clara sa gitna ng entablado, bigla itong lumuhod sa sahig. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang nakataas sa ere. Ang tunog ng kanyang paghagulgol ay pumuno sa buong silid. Tila isang sirang plaka na nagmamakaawa. Clara! Clara! Maawa ka! Patawarin mo ako! Ang sigaw ni Marco. Ang kanyang boses ay paos at puno ng desperasyon. Wala na akong mapuntahan. Inabutan ako ng sakit. Wala kaming makain ni inay. Clara, ako ang ama ng anak mo. Huwag mo kaming pabayaan sa kalsada. Ang mga bisita ay nagsimulang maglabas ng kanilang mga cellphone upang kumuha ng video. Ang iba ay nagulat. Ang iba naman ay nandidiri sa eksenang ginagawa ng lalaki. Lumapit si Don Alejandro. Ang kanyang mga kamao ay nakakuyom na sa galit, ngunit hinawakan siya ni Clara sa braso. Hayaan niyo po ako, Papa. Ako na ang tatapos nito, ang mahinahong sabi ni Clara. Dahan-dahang bumaba si Clara mula sa entablado. Ang tunog ng kanyang mga takong sa makintab na sahig ay tila isang matatag na ritmo ng isang taong hindi na natatakot. Huminto siya sa harap ni Marco. Ilang dangkal lang ang distansya sa pagitan ng tagumpay at ng pagkawasak. Tumingala si Marco kay Clara. Ang kanyang mukha ay basang-basa ng luha. Mahal, natatandaan mo ba ang mga pangako natin noon? Noong nagsisimula pa lang tayo. Nagkamali ako. Nadala lang ako ng tukso ni Vanessa. Pero iniwan niya rin ako nang maubos ang pera. Clara,
Bigyan mo ako ng isa pang pagkakataon. Para kay Althea, kailangan niya ng ama. Tinitigan ni Clara si Marco. Sa bawat segundo ng katahimikan, tila muling bumabalik sa kanyang isipan ang amoy ng toyo at tuyo, ang hapdi ng mga tahi niya sa ospital, at ang lamig ng charity ward. Pero ang mga alaalang iyon ay hindi na nagdudulot ng sakit. Ang nararamdaman niya ngayon ay isang malalim na pagkahabag, hindi para sa lalaking nasa harap niya, kundi para sa babaeng dati ay naging bulag. Tumayo ka dyan, Marco, ang sabi ni Clara. Ang kanyang boses ay hindi sumisigaw, ngunit ito ay may bigat na nagpatahimik maging sa paghagulgol ng lalaki. Dahan-dahang tumayo si Marco, may pag-asa sa kanyang mga mata. Pinapatawad mo na ba ako, mahal? Hindi ko alam kung mapapatawad pa kita, Marco. Ang kapatawaran ay ibinibigay sa mga taong marunong tumingin sa kanilang pagkakamali, hindi sa mga taong bumabalik lang dahil nagugutom sila. Ang sagot ni Clara habang diretsong nakatingin sa mga mata nito. Tungkol naman kay Althea, huwag mong gamitin ang anak ko para makuha ang gusto mo. Ang kailangan ni Althea ay isang huwaran, hindi isang magnanakaw na itinuring siyang pabigat noong isinilang siya. Kinuha ni Clara ang kanyang pitaka at naglabas ng ilang pirasong papel na pera. Inilapag niya ito sa mga kamay ni Marco. Ang pagdikit ng kanilang mga balat ay tila isang huling paalam. Iyan ay para sa pagkain niyo ni Inay. At pagkatapos niyan, huwag mo na muling susubukan na magpakita sa akin o sa anak ko. Wala ka ng puwang dito, Marco. Ang anino ng nakaraan ay natunaw na sa sikat ng araw ng aking bagong simula. Ang kumpanyang ito, ang buhay ko, at ang anak ko, lahat ng ito ay itinayo ko nang wala ka. Senyas ni Clara sa mga gwardya. Dahan-dahang inakay ng mga ito si Marco palabas ng flagship store. Walang nagawa ang lalaki kundi ang yumuko. Ang kanyang mga balikat ay nakalaylay sa bigat ng kahihiyan at ng katotohanang tuluyan na niyang naiwala ang kayamanang hindi nabibili ng pera. Hinarap ni Clara ang mga bisita at ang mga miyembro ng media na naroon. Isang matamis at payapang nangiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Paumanhin po sa naging abala. Ang wika ni Clara. Ang kanyang boses ay malinaw at puno ng inspirasyon. Ang bawat isa sa atin ay may mga anino ng nakaraan. Ngunit ang araw na ito ay hindi tungkol sa mga pagkakamaling nagawa natin, kundi tungkol sa kakayahan nating bumangon at lumikha ng isang bagong bukas. Ang aurora ay para sa lahat ng mga inang nadapa, ngunit piniling tumayo muli. Tuloy po ang ating selebrasyon. Ang palakpakan ay umaling-awngaw sa buong gusali, mas malakas at mas tapat kaysa kanina. Muling umakyat si Clara sa entablado at binuhat ang kanyang anak na si Althea. Ang bata ay tumawa at niyakap ang kanyang leeg. Isang yakap na nagpapatunay na sa wakas sila ay ligtas na. Sa labas, ang araw ay dahan-dahang lumulubog sa likod ng mga matatayog na gusali ng Makati. Ngunit para kay Clara, ang tunay na liwanag ay nagsisimula pa lamang. Wala nang aninong makakahabol sa kanya dahil siya na mismo ang liwanag na gagabay sa kanyang sariling tadhana. Ang huling kabanata ng kanyang pait ay natapos na at ang bawat pahina ng kanyang hinaharap ay susulatin na niya ng may dangal, pagmamahal at kalayaan. Ang tunog ng mga alon na dahan-dahang humahampas sa pampang ng Batangas ay tila isang uyayi na nagpapatulog sa lahat ng sakit ng nakaraan. Sa ilalim ng nag-aagaw na kulay kahel at lila ng langit sa paglubog ng araw, nakatayo si Clara sa balkonahe ng kanilang rest house. Hawak niya ang isang tasa ng mainit na kape at ang kanyang mga mata ay nakatitig sa malawak na dagat. 5 taon na ang lumipas mula nang huling beses niyang narinig ang boses ni Marco at sa 5 taon na yon, tila isang buong buhay ang kanyang muling binuo. Mommy! Mommy! Look at the sand castle we built! Ang sigaw ni Althea mula sa ibaba. Ang 8 taong gulang na batang babae ay masayang tumatakbo patungo sa kanya. Kasunod ang kanyang amang si Don Alejandro.
Ang matanda ay bahagya ng nakayuko ang tindig, ngunit ang kanyang mukha ay puno ng kasiglahan na hindi nakita ni Clara noong siya ay nagtatago pa sa eskinita. Ang bawat tawa ni Althea ay tila isang gamot na naghihilom sa bawat sugat sa kaluluwa ni Clara. Napakaganda, anak. Siguradong matutuwa si Tito Gabriel mo kapag nakita niya yan. Ang sagot ni Clara nang may malambing na tinig. Sa sandaling iyon, isang lalaki ang lumabas mula sa loob ng bahay. Si Gabriel, ang architect na nakilala ni Clara sa pagpapatayo ng kanyang mga orphanage centers. Hindi siya bilyonaryo, hindi siya mapang-akit sa salita tulad ni Marco, ngunit ang kanyang mga mata ay puno ng respeto at katapatan. Dahan-dahang lumapit si Gabriel kay Clara at ipinatong ang kanyang kamay sa balikat ng babae. Ang init ng kanyang palad ay nagbigay ng pakiramdam ng seguridad na kailanman ay hindi naramdaman ni Clara noon. Iniisip mo na naman ba ang nakaraan? Ang mahinahong tanong ni Gabriel. Humarap si Clara sa kanya at ngumiti. Isang ngiti ng tunay na kapayapaan. Hindi na nakaraan ang iniisip ko, Gabriel. Iniisip ko lang kung gaano kalayo ang narating ko mula sa charity ward na yon. Iniisip ko kung paanong ang bawat pait ay naging mitya para mas pahalagahan ko ang tamis ng buhay ngayon. Nabalitaan ni Clara mula kay attorney Mendoza na si Marco ay nagtatrabaho na ngayon bilang isang kargador sa probinsya. Ang mismong trabahong dati ay idinadahilan niya habang nagnanakaw. Si Aling Nita naman ay nabubuhay sa tulong ng gobyerno, malayo sa kinang ng ginto na dati ay sinasamba niya. Wala nang galit sa puso ni Clara para sa kanila. Ang pagpapatawad na ibinigay niya ay hindi para palayain ang mga ito sa kanilang kasalanan, kundi para palayain ang kanyang sarili mula sa bigat ng pagkamuhi. Handa na ang hapunan, ang wika ni Don Alejandro habang inaalalayan si Althea paitaas. Clara, Gabriel, halina kayo sa loob. Naglakad sila patungo sa loob ng bahay kung saan ang bawat sulok ay puno ng liwanag at pagmamahalan. Bago pumasok, tumigil muna si Clara sa pinto at huminga ng malalim. Tumingin siya sa malayo kung saan ang unang bituin ay nagsisimula ng kumislap sa dilim. Ang buhay ay hindi laging madali. May mga bagyong darating na tila uubos sa ating lakas. At may mga taong darating na tila kukuha sa ating liwanag. Ngunit natutunan ni Clara na sa huli, tayo ang arkitekto ng ating sariling kaligayahan. Ang tunay na yaman ay hindi matatagpuan sa vault ng bangko, kundi sa katahimikan ng ating isipan kapag alam nating wala tayong inapakan at wala tayong nilokong tao. Para sa lahat ng mga inang nakikinig, sa mga ate at nanay na kasalukuyang nasa gitna ng kanilang sariling unos, ang kwento ni Clara ay isang paalala. Ang bukang liwayway ay laging dumarating pagkatapos ng pinakamadilim na gabi. Huwag matakot na bumitaw sa mga taong sumisira sa iyong pagkatao. Dahil sa iyong pagbitaw, doon magsisimulang bumukas ang iyong mga palad para tanggapin ang mga tunay na biyaya ng tadhana. Sa gabing iyon, habang magkakatabi silang kumakain sa mesa, naramdaman ni Clara ang mahigpit na hawak ni Gabriel sa kanyang kamay sa ilalim ng lamesa. Isang tahimik na pangako ng katapatan. Wala ng mga lihim, wala ng mga maskara. Tanging ang dalisay na pag-ibig na nagmula sa paghilom ng isang sugatang puso. Ang Aurora ay hindi na lang isang pangalan ng kumpanya. Ito na ang kanyang buhay. Isang walang katapusang pagsikat ng liwanag, isang paglalakbay na puno ng pag-asa, at isang tagumpay na nakamit ng may dangal. At sa gitna ng katahimikan ng gabi, ang huling bulong ni Clara sa hangin ay puno ng pasasalamat. Tapos na ang pagtitiis. Ngayon, oras na para mabuhay ng tunay. Ang pelikula ng kanyang buhay ay hindi nagtapos sa isang bilyonaryong muling nahanap ang kanyang yaman, kundi sa isang babaeng nahanap ang kanyang sarili. At iyon ang pinakamagandang wakas na maaring isulat ng tadhana.